Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Ayan, magandang gabi po. Tayo po nagbabalik sa ating legal advice kasi marami na pong mga katanungan. Isa pong importanteng katanungan dito, attorney. Ito po sabi, good PM, Tita Lu. Yung question ko last Saturday kay attorney, kasi dalawa po ang birth certificate ng husband ko, Edgar at Edmond po yung first name niya. At sa marriage contract ay Edgar. Pero yung authenticated birth certificate niya ay Edmond. Paano ko maipa-invalid ang kasal namin? Kasi hiwalay na kami at hinabol ng custody ng mga anak namin. Naku, ang dami niya attorney tanong. Akala ko tungkol lang sa birth certificate. Ayan, gali po niya kay Gina ng Bedok. Isa-isayin na natin, Jonas. Complicated. Mabibinggo rin natin yung problema niya. Tungkol dun sa correction, dun sa discrepancy ng entry ng first name ng kanyang mister, kung pwede niya siyang pumunta sa civil registrar, pero ang magpapakorek nito yung mismong may katawan, yung kanyang asawa. Tungkol naman sa invalid sa plano niya na ipawalang bisa yung kasal, mukhang hindi naman natin maikabit yun dahil lamang doon sa discrepancy ng pangalan ng kanyang asawa. Correct. May mga grounds tayo para maipawalang bisa ang kasal. At hindi kasama yung pagkakaiba ng pangalan. hindi kasama yun. At tungkol naman doon sa child custody, depende pa rin ito sa edad ng kanilang mga anak. Sa ating batas kasi kapag 7 years old and below, sa mother ito as a general rule. Rule. Kung wala exceptional circumstances para alisin ng hukuman yung karapatan ng ina sa kanyang mga anak, sa mga bata, sa mga anak na nagkakaedad ng 7 taon pababa. So pagkatapos ng 7 years old, may option na yung batang pumili kung sa nanay sa tatay. Husgado pa rin na magdidesisyon. Kung sakasakaling hindi magkaroon ng pagkakasundo yung mag-asawa. Kung halimbawa hindi sila magkakaroon ng amicable set ng arrangement sa kanilang pagitan nilang dalawa, halimbawa weekend sa tatay o kaya weekdays sa nanay, yung mga ganong arrangement. Kung hindi sila magkasundo, hukuman na magpapasya. Okay, ito na yung pinakihintay natin. 10 minutes after 10, dito pa rin sa gabay ng OFW International. Nandiyan ang OWA. Utangan natin ang OWA para sa pinaplano niyong negosyo. At nasa line natin si Miss Matet. Sapa nga ba ang surname niya? Magandang gabi, Matet. Nandito si Jonas Rivera with Lou Medina and Attorney Jonathan Villasoto. Matet! Sapa nga Magandang gabi po. Oo. Si Jonas, Miss Lou. At si Attorney Villasoto. At Attorney Villasoto. Magandang gabi po. Magandang gabi pa rin po. Siya yung Chief ng Programs and Services ng NCR, OWA, di ba?
Opo. Okay, pag-usapan natin yung 2 bilyon dyan. Ubus na ba? Binigay ni Pangulong Aquino para sa mga OFW na gustong magnegosyo. Ang alam ko bilyon-bilyon yan. Baka naman matatapos ng taon, di pa nababawasan. So, pwede ka ba namin ma-interview tungkol dito sa business loan na pinagkakaloob ng OWA at ang NRCO? Alam ko, isa lang yan, di ba? Kayo lang in charge kayong dalawa para sa mga... Opo, isa lang po yan. Okay. Yun yung sa 2 billion reintegration fund. Yes. Oo. O sige, paano mo mag-apply? Gaano ba kahirap? Kasi dito may nagre-reklamo eh. Sige, paki-explain muna. Ipapaliwanag po natin ang proseso, no? So, kasi alam naman po natin na hindi lahat ay handa sa pagninegosyo. So, yung mga gusto na mag-apply at mag-engage or mag-venture sa negosyo, ay hinahanda po muna natin yon. So, ang proseso, yung sa OWA, ang lahat ng interesado ay pinapa-attend muna ng EDT o yung Entrepreneurial Development Training para maihanda sila, ituturo sa kanila kung paano paggawa ng business plan at yung mga basic na pagpapatakbo ng negosyo. So, pagkatapos doon, ay i-endorse natin sila sa Land Bank at doon na mag-uumpisa yung pag-evaluate. Kasi sila po ang mag-CCI. So, kung titignan ko ano yung project, sila yung mag-evaluate at hanggang sa pag-approve ng loan. Ganun po yung ating proseso. Okay. May tanong si Jonas? Opo. Ma'am, ang unang-una pong isang confusion ng mga OFWs natin ay naakala po nilang walang collateral. Collateral. O, ito basahin ko lang. Hi, Miss Lou. Nag-loan ng brother ko sa OWA. Nakasubmit na siya lahat ng requirement. Nag-antay ng matagal. Tapos huli na nang sinabi na kailangan pala ng collateral. Lupa lang pag-aari ng brad ko. Wala pong titulo. But di sinabi agad na kailangan pa ng collateral. Hindi rin nagtanong ang brother ko, isa din siyang engot. Di nakagastos lang ng pamasahe, pabalik-balik, tsaka sa mga requirements. Umasa po. Kaya bumalik na siya ng Saudi. Yun po, ang sabi niya, bakit daw hindi sinasabi agad na meron palang kailangan collateral bago makapag-loan, Miss Matet? Ma'am, ganito po, yan sa orientation pa lang po bago mag-EDT. Pinapaliwanag po sa kanila ang programa. At sinasabi po na hindi po talaga collateral. Kasi wala po talagang collateral. Ang tawag po doon ay loan security. Kasi hindi po sila hihingan kung mismo yung kanilang project ay sapat na para dito secure sa kanilang loan, walang hihingi na collateral. Like kunyari, may mga equipment na meron na doon sa project nila. O kaya may mga kontrata. So, pwede na po yun na doon sa kanilang kanilang utang. Pero, halimbawa lang po, yung kanilang project ay hindi sapat para doon sa sinasabi natin pag-garantiya doon sa kanilang loan. That's the time na hihingan sila ng additional. Siguro doon po pumapasok yung sila hinihinga ng titulo, gano'n. Kasi alam mo naman mga terminology sa bangko, that's collateral. Pero security po doon sa loan. Kasi wala naman po nagpapautang na walang nagagarantiya sa loan. So, pakilinaw po, kailangan merong... halimbawa po, yung kanyang inuutang na negosyo, may mga equipment. At yung worth noon ay sapat na para magarantiya doon sa loan. Sila hihinga ng collateral. Wala nga pong collateral. Okay. Opo, ganun po yun. So, mas maganda yan. pala kung may existing business na. Yes. Kahit po walang existing, pero kunyari may bibili ng mga equipment. At like, kunyari mga welding machine, o kung kunyari sa gym, yung may mga equipment sa yung mga ginagamit doon. So, pwede na po yun na i-secure doon sa loan. Okay. Yan, malinaw yan. Para kumaliwanagan hindi kailangan ng titulo ng lupa, hindi kailangan ng mga kotse, bahay, yan. Opo, hindi po. Hindi po yan. Yan, malinaw yan. Oo. Kaya lang, gaya nga nung sinasabi ko, kung masigit pa yung kailangan ng pera na hindi na kayang hindi na sapat yung project na para i-garantiya doon sa loan, that's the time na hanapan sila ng additional. So, meaning in-excess lang po, Ma'am Matet, in-excess doon sa may iniluloan nila. Kasi ini-evaluate naman po yun ng bangko. Okay, kausap po natin si Miss Maria Teresa Capa o Matet ng OWA. At syempre, may tanong si Jonas. Opo, ma'am, ano po bang mga qualifications o yung mga requirements ng mga borrower? Una po, dapat sila is naging miyembro ng OWA. Okay. Kahit hindi na po active, basta at least naging miyembro sila.
Tapos, syempre, interesado sa kanilang sa pagninegosyo. Meron silang nakita o naisip na negosyo na sa tingin nila ay kikita ng at least 10,000 pesos kada buwan. So, may potential ang kanilang negosyo. Alam naman po natin na ang minimum mo ay mula 300,000 hanggang 2 million. So, talagang totohan ng negosyo po ang ating gustong iparating sa kanila at ipatulong. Okay. So, ito po ay dapat malaman nila na may share po ito, may sharing po ito. Ibig sabihin, may equity. Ang pupunduhan ng programa ay 80% at ang 20% ay manggagaling sa nanghihiram. Okay. Miss Matet o Maria Teresa Capa. Yeah, ma'am. Paano kung gusto pa nilang malaman yung details ng programa? Ano pong pwede nilang, may pa sa dapat atenan? O tawagan. Opo. Meron pala Kasi kayong daily pagpunta po nila orientation. sa OWA, meron po tayong orientation. Yan po ay mula Lunes hanggang Biyernes. 10 to 2:30. Ang may session po tayo sa umaga ng 10 a.m. Sa hapon naman po ay 2:30 p.m. para lamang may paliwanag ang mga detalye ng programang ito. Okay. Ma'am, yung daily orientation, kailangan nilang pumunta ng kaagad doon, magpapalista muna sila bago sila pumunta? Kailangan po bang tumawag muna? Hindi po. Ang orientation po ay pupunta sila doon. Ang ini-schedule po natin ay yung pong EDT. Yun ang attend nila ng Entrepreneurial Development Training. Okay. So, ma'am, ilan na po ba ang pumapasa sa ating programang ito? Sa ngayon po, meron na po tayong 10 na may mga negosyo na't narilisan na ng pondo ng landas. No? So, sa ngayon po actually, magagaling at magaganda na po yung negosyo na kanilang pinapatakbo. Yung pagmamalaki natin na pwede nilang masabi o pwede natin masabi na totoo po ito. Basta ang sinasabi lang natin, talagang pagtyagaan at talagang hindi po madali ang pagninegosyo. Kailangan po talagang pagpaplanuhan, hindi lang ng OFW, pero ng kanilang pamilya. Okay. So, narinig po natin si Miss Maria Teresa Capa o Matet regarding the 2 billion peso reintegration fund na pinagkaloob ng Pangulo ng Pilipinas. Naku, meron po silang daily orientation 10 a.m. at 2:30 sa hapon. At tawagan nyo lang sila. Miss Matet, saan po ang inyong direct line? Aking pong numero ay 551-6643. 551-6643. Sa second floor po ng OWA NCR sa Pasay City. Okay, maraming salamat, Miss Matet. Maraming salamat din po at magandang gabi. Okay, yan po si Miss Maria Teresa Capat ng OWA. Maraming salamat at magandang gabi. Have a nice weekend. Thank Bye. you po. Bye. Okay, kasi anong oras na? 14 minutes. So, 17 minutes after 10. Meron pa tayong mga tanong kay attorney. At babalikan natin yan makalipas ang ilang paalala. Programang ito hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration at siyempre ng SSS, PhilHealth at ng Employees Compensation Commission. Ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado.